Hello to all the listeners and those who watch on YouTube as well. Today I'm going to read some comics in Tagalog. This is going to be a Tagalog episode, sorry. So I didn't use a background to show you guys the comics I have here. I have five, six, five comics, old comics from 1991. The story of these comics is I got these comics actually from a Danish guy who were in the Philippines back in the 80s. So he learned Tagalog by having all these comics and a Tagalog English dictionary. He reminds me of John Lennon, and his wife reminds me of Yoko Ono. So they were like looking like hippies, when I met them back in 2000, maybe 10 years ago. I think the time I met them was the time when I was teaching Tagalog courses. If I'm not mistaken, he wrote to me that page and then said that he have a lot of Tagalog books. He actually have school books, but they were old models. They were old. I think the time he learned Tagalog was way back in the 80s. So I could also hear from him when he speaks Tagalog that it's a deep, like those old words that we no longer use. So I guess he's back in the 80s or 90s. So these comics, you will not find it anymore in the Philippines because obviously we're in the internet world. They don't sell it anymore. But funny because it says here cost 2 pesos and 50, and then the rest costs 4 pesos. Yeah. And there's even a crossword puzzle. Okay. Let's do Tagalog. I'm going to switch to Tagalog now and start to read some of these books. Some of these comics. Okay, Tagalog na tayo. Basahin ko yung tula. For those who probably is learning Tagalog, it's good to listen to my Tagalog episodes as well, so you could maybe see if you're following what I'm saying in Tagalog. So I'm going to read this poem in Tagalog. Tula ng Pag-ibig. Kay Binibining Perla Daa. Pinalad ang pusong ika'y makilala. Nagkadaop tayong gandang alaala. Hindi mo nababatid kung alam mo sana. Hindi mo babatid kung alam mo sana ang kaba ng dibdib lalong nananaga. Mutya sa sulyap mo't ngiti may halina. Matulap kong langit pagkaday umaga. Ewan kung nanulay ang lihim na titig sa kabuuan ng isang panaginip. Wait. I'll just show it. Papakita ko lang. Meron siya kasi in the old days, uso yung mga initials eh. Ito yung binabasa ko. Perla. P-E-R-L-A. P-E-R-L-A. Ulitin ko ha. Kasi medyo ulitin natin. Sorry. Pinalad ang pusong ika'y makilala. Nagkadaop tayong gandang alaala. Hindi mo babatid kung alam mo sana ang kaba ng dibdib lalong nanaga. Mutya sa sulyap mo't ngiti may halina. Maulap kong langit pagkaday umaya. Ewan kung nanulay ang lihim na titig sa kabuuan mong isang panaginip. May bulong ang aking sinimpang pag-ibig. Marinig mo kaya ang piping pag-awit? Mutya kung sa pisngi may daming umihip. Buntong hininga kong hangin ang may hatid. Rurok kang himilayan ng aking gunita.
naging inspirasyon ng guhit ko't kata. Naroon ang gandang hindi nawawala. Sa puso ko't dibdib tanging paksa. Mutya, dinsulan mo may ganang dagta. Ang ang tangang panulat, sisimsim ng tuwa. L. Lumaging may kimkim, sarili na lamang. Ang damdamin ko'y matawag na hibang. Kung kabaliwan nga sa puso'y mamahay, ang nasang maghayag ay may karapatan. Mutya, umismid ka at iyong irapan, lalong mahahayag ang iyong karektan. A. Ang ikaw ay nag-iisang dilag, kundi na makita'y hahanaping timyas. Kung naroroon ka pa sa dating hinaga, ang alaala ko'y hindi magwawakas. Mutya, sa sulyap mo na maapuhap, ako ay may langit na ibig makyat. Grabe ang lalim ng Tagalog. Hindi ko maintindihan yung, naintindihan ko yung halina. Halina is like, hitting my halina. It's like attractive, di ba? Yung halina o, yeah, yun, halina. Tsaka meron pa siya hindi ko alam kung Tagalog ba yung sinabi niya doon sa R, yung mutya, dinsulan mo may saganang dagta. Feeling ko hindi Tagalog yun kasi hindi ko naintindihan talaga yung sentence na yun. Ang tangang panulat, sisimsim ng tuwa. So yung sentence na yun, hindi ko naintindihan. Mutya, dinsulan mong may saganang dagta. Yan ang hindi ko naintindihan. Pero, very romantic, di ba? Alam mo yung tipong meron siyang, ito para kay Perla, binibining Perla Daa. So, ito yung babae na pinaglalaanan niya ng tula na to. Nakakatuwa kasi noon din, ng mga bata ako, hilig kong gumawa ng tula. Kaya lang, hindi ko na siya naitabi. Dati pag kami nararamdaman ka, imbis na sulat mo sa diary, sulat mo sa tula. Tignan mo si Richard Gomez dito. Batang-bata pa. March 22, 1991. Ang problema kasi dito sa mga comics na to, kailangan kasi susubaybayan mo siya. So pag binasa ko yung isa dito, mabibitin tayo kasi dapat meron kayong halimbawa, ito, Biyernes na issue. May nakasulat siya pang Martes na issue, pang Biyernes na issue. So, ibig sabihin, araw-araw, iba-iba ang issue. So, pag hindi mo nabasa yung una, hindi mo medyo malolost track ka kasi para siyang pocketbook na pinutol. So, araw-araw kang bibili. Ito yung tinatawag na series. Di ba? Series ngayon. Kaya hindi ko siya ayoko siyang basahin kasi hindi naman natin alam yung paano nagsimula o ano. Pero meron isa dito pwede kong basahin yung kay Tartan. Nakakatawa kay Tartan. Ewan ko natatandaan niyo pa si Tartan. Sandali pakita ko sa inyo. Bago ko tapusin ang aking comics episode. Madami siyang binigay sa akin na comics pero ilan na lang yung natabi ko. Kasi yung iba, pinadala ko sa Pilipinas noon, binigay ko sa tatay ko. Kasi tatay ko mahilig magbasa ng mga comics at dyaryo. Hanapin ko si Tartan. At least yung kay Tartan, may one line episode lang yun eh. Pwedeng basahin. Parang yung comic strip. Comic strip nga ito eh. Yung parang pang-commercial. Ito na, nakita ko na Tartan. Ito si Tartan. Si Tarzan yan, Tagalog, Tartan. Okay. Basahin natin si Tartan. Aba, Tartan, 1 linggo ko nang nawala. Saan ka ba galing? Ako? Kinumbida ni Sebio sa kanilang bayan. Gusto niya matikman ko buhay doon. Masagana raw buhay doon, dami pagkain, dami magaganda, babae, at dami alak. Nang ako pumunta ron, ako siyang siyang-siya. Puro ligaw ginawa ko, puro kain tulog. Tapos si Tino naman, kumumbida sa akin sa kanila bayan.
Doon siya nakatira sa tuktok, bundok. Gusto niya matikman ko buhay doon. Katahimikan, puro gulay, pagkain, saka mga ibon. Wala mga bisyo, wala mga babae at puro trabaho gagawin mo. Nag-enjoy ka ba ron? Bakit? Sino pumunta? Hindi pala siya pumunta. Dalawa yung nag-aya sa kanya. Tapos wala siyang pinuntahan. Pero si Tarzan kasi parang ano eh, barok magsalita ng Tagalog, di ba? Nakakatawa. Natawa pa din ako dun ha. Good joke ha. Kahit na luma na siya 1991, March. Oh, March 10, March 1991. Meron pa 1989 dito, February 1989. Pinakamatagal na yung 1989. 91, 92. Yan, 1989, 91, 92. Yes. So, susunod, basahin natin yung kay Richard Gomez. Luma na to. Merong article. Nakakatawa, no? May article kay Richard Gomez, back in 1991. Basahin na ba natin? Sige, basahin na natin para isang bagsakan na lang yung comics natin. Comics episode. Richard Gomez, posibleng maging lonely heart muli kung yun yung topic ng, yun yung title, no? Yan. Nakita ko na si Richard Gomez. Gwapo na Richard, no? Yun. Minsan parang, ngayon, tinitignan na lang natin yung past natin, no? Nung namumuhay, nung time na present natin, yung hindi natin iisip na, alam mo yun, maraming magbabago. Okay, basahin natin yung kwento ni Richard Gomez. Wala nang lonely heart ngayon si Richard Gomez. Magaan na ang pagtanggap niya sa mga isyong ipinupukol sa kanya. Kapansin-pansin nung una ang kanyang pagkakainis, pero ngayon ay pinagkikibit-balikat na lang niya ang mga naglalabasang isyu tungkol sa kanyang personal na buhay. Of course, na-shock ako. Nung una, imagine naman kahit naman sino sigurong pagtanungan nyo, masasabihin bad taste talaga ang mga issue niyo. Ano kaya issue niyo? Inubaran na nila ako noon paninimula ni Richard. Kumbaga sa typhoon ay bumaba ng signal ng mga binabatong akusasyon sa kanya ng ilang taong hindi niya sukat akalaing makaagawa ng ganun sa kanya. Pero tulad din ng typhoon na humupa na, nakapanira na at nakapanalanta na yon. I admit, marami rin akong shortcomings. Tao lang naman ako eh. Yun ang point ko. Hindi ako nagpapa-ipokritong perpekto ko dahil hindi ako santo. Sino ba naman ang nagsabing wala silang may pintas sa akin? Kaya lang sobra ng mga sinasabi nila. Para bang buong buhay ko puro mali na lang ang ginawa ko at wala na akong nagawang tama. Dagdag pa ni Richard. Honestly, lonely heart ako noon dahil nga sa mga intriga tungkol sa akin. Noong ko natuklasan na napakarami ko palang mga kaibigan nang magsimula kasi ang issues nakita ko na lang nandito sila sa tabi ko. That's good. Malaking bagay yun eh. Dagling na wala ang pagiging lonely heart ko. Sa nakita kong magsuporta nila sa akin, sabi pa ni Richard. Kasi alam niyo kung bakit sinasabi niya lonely heart. Lonely heart kasi yung title ng comics. Kaya emphasize yung lonely heart. Ang masasabi ko lang, walang pumipigil sa mga taong naninira sa akin. Kung kaligayahan na nilang sa akin ako, okay lang. Kung sa palagay nila, ay ganun na ako kasama, nobody's telling them to believe otherwise. Ganyan lang naman talaga ang buhay. May mga tao talagang anumang kabutihan ang gawin mo sa kanila, sasama ka pa rin. Ang akin naman, sa tagal ko na ba naman sa showbiz, hindi pa ako masasanay sa mga intriga. Kaso ang inaalala ko ang movie career ko dahil baka ito pa ang maapektuhan. Posibleng maging lonely heart ako muli kung ang movie career ko ang mag-suffer. May emotional na wika ni Richard. Yun. So, posibleng maging lonely heart siya kung maapektuhan ang karir niya. Sanay na siya sa mga intriga. O, di ba, chika tayo back in the 90s. Sanay na siya sa mga intriga, kaya lang, ang iniisip niya lang, kung maapektuhan yung karir niya ng mga intriga.
Ako naman, masasabi ko sa'yo, Richard, good job. Ngayon, politiko ka na, di ba? Tsaka nahanap mo yung makakapagtibok ng puso mo. Yun lang, minsan nabasa ko yung sa ex niya, sino ba yun yung ex niya nung time ng palibasa lalaki? Si Trisha Borromeo ba yun? Sayang hindi nakapag-asawa yun. Tsaka parang maaga namatay yun eh. Cancer ba? Something, may sakit siya eh. Nabasa ko yun, parang nalala ko si Richard nung young days niya, younger days niya. Hindi ko type si Richard, hindi ako siguro kasi mas gusto ko yung Guapings dati, mas ira ko yung Guapings eh. Mas type ko si Jo Marie no'n eh, nung time na nitong 90s, Guapings. Kumbaga sa tatlong Guapings, kilig na kilig ako kay Jo Marie no'n. Si Jo Marie yung parang bet ko no'n. Pero ngayon kung tutuusin sa kanilang tatlo, mas gusto ko na si Eric Fructuoso, mas gusto ko na yung character niya as the adult na. Pero nung mga time na yun, mas may dating sa si Jo Marie. Yun lang, ang chikahan natin sa comics na 'to. Nakakatuwa lang kasi parang babalik sa'yo yung panahon nung 90s, 'di ba? Yung mga tipong comics lang, walang internet, punta ka sa tindahan, makikibasa-basa ng comics, o kaya abang ka gano'n, makikihiram ka do'n sa may pambili ng comics kasi wala kang pambili ng comics. Nakakatuwa lang. Tapos utusan ka ng tatay mo bumili ng dyaryo sa umaga. Yun, nostalgic lang. So, may natatabi pa ba kayong mga comics noon? Diba, nakakatuwa. Nakakatuwa lang siya basahin. Tapos isa dito, Filipino comics, nakasulat, 43 years of service in reading public. 43 years of service to the reading public. So, ibig sabihin, noong 1991, 43 years na silang nagpa-publish ng comics. Sayang lang nawala yung mga comics tsaka pocket books. Kaya gusto ko ng podcast kasi nakikinig ako sa mga audiobooks, ganyan. Gusto ko yung mga ganito para medyo nalilibang ako. Imbis na manood ka, minsan may time na gusto mo makinig sa mga audio. Kaya, follow my podcast. Remember, para maka-stay tuned kayo sa iba't ibang kung ano-anong topic, English, Danish, Tagalog, ano man yan. Basahin natin, pag-usapan natin. Okay, bye-bye.